Sa dilim, darating ang liwanag ng Ukraina. Sa Crimea, mas totoo yan, kaysa saan mang bahagi ng mga sinakop na teritoryo. Ilang buwan ng abala ang Ukraina sa kampanya para ihiwalay ang Crimea, ginagawang isla ang sinakop na peninsula na putol sa suporta ng Rusya. Pagkatapos ay dumating ang gabi ng Hunyo 24, 2026. Nilubog ng Ukraina ang Crimea sa pinakamadilim nitong gabi. Pero lalong lumala para sa Rusya. May nangyaring mas madilim pa sa pagkawala ng ilaw. Nang maputol ang kuryente, winasak ng Ukraina ang lahat. Dadalin muna kayo sa planta ng kuryente ng Balaklava sa Sevastopol. Itinuturing ni Putin na pinakamahalagang yaman ng pananakop sa Crimea ang lungsod na ito. Dito matatagpuan ang Black Sea Fleet na napaalis ng Ukraine dahil sa matagumpay nilang kampanya laban sa mga barkong pandigma ng Rusya. Vulnerable na ang Sevastopol. Pinatunayan ito ng Ukraine sa sunod-sunod na pag-atake noong Hunyo 24 na nagdulot ng matinding kadiliman sa lungsod. Target talaga ang Balaklava Thermal Power Plant at nagtagumpay ang aerial assault ng Ukraine sa misyon nito. Putulin ang kuryente, ilubog sa dilim ang mga mananakop. Sa gabing yon, naitala rin ng Ukrainian monitoring channel ang mga pagsabog sa Kerch, Bakhmut, Saray at malapit sa Bundok Ipetri, isang mahalagang base. May radar station dito na gamit ng Radio Technical Battalion ng Russian Aerospace Forces. Sapat ang pinsalang dinulot ng Ukraine sa planta sa Balaklava para magdulot ng dilim sa mga mananakop ng Crimea. Hindi pa malinaw ang mga detalye tungkol sa lawak ng pinsalang naganap. Ngunit ang takot at pagkataranta mula sa mga papet na otoridad ng Russia sa peninsula ay nagsasabi na ng lahat ng kailangan nating malaman. Ipinahayag ni Mikhail Rasbosayev, gobernador ng Sevastopol ng Moscow, sa Telegram na pansamantalang nawalan ng kuryente ang lungsod dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga infrastruktura. Ayon sa gobernador, pinagsamang puwersa ng air defenses, mobile fire teams, militar at aviation ng Russia ang nagtaboy sa dalawang pag-atake ng Ukraine at nakapagpabagsak ng 70 drone. Ngunit ang salitang napigilan ay isang nakakaintrigang pagpili ng salita. Pinigilan ng air defenses ng Russia ang mga atake ng Ukraine sa Crimea. Gayunpaman, malinaw na nabigo sila. Inamin ni Rasbosayev sa isang update post na hindi pa naibabalik ang kuryente sa mga distrito ng Leninsky, Gagarinsky at ilang kalye sa Sevastopol. Rasbosayev, hindi mo masasabing napigilan ang pag-atake kung buong lungsod ay nagdilim dahil dito. Hindi binanggit ni Rasbosayev sa Telegram na may problema na sa kuryente ang Crimea bago pa umatake ang Ukraine noong Hunyo 24. Nagpatupad ng rolling brownout sa malaking bahagi ng Crimea noong Hunyo 23 bilang hakbang ng mga autoridad para maiwasan ang mas malalang problema. Hindi malinaw kung ano ang gusto nilang iwasan. Ayon sa Kyiv Independent, naapektuhan ng rolling blackout ang kalahati ng Crimea matapos ang pag-atake ng Ukraine sa imbakan ng gasolina sa Kerch Thermal Power Plant. Tandaan ng Kerch. Babalikan natin ito. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng mga proxy at okupasyon ng Russia na si Oleg Kryuchkov ang sitwasyon, na nagsasabing, halos araw-araw naming nararanasan ang mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Crimea. May pagmamanobra at pamamahagi ng kuryente. May schedule ng preventive load shedding. Kung mag-overload ang power grid ng Crimea, ipatutupad ito ng panapanahon. Depende sa sitwasyon. Sa totoo, lalo pang lumala ang sitwasyon. Pinutol na ang kuryente sa peninsula na malaking umaasa sa mainland ng Ukraine. Umatake na rin ang Ukraine sa isa sa ilang planta ng kuryente sa mismong Crimea para ipakita ang kanilang punto. Sa kabila ng pagkataranta, sinikap pa rin ni Rasbosayev maging inspirasyon sa mga mananakop na pinailalim ng Ukraine sa dilim. Hindi kami matatakot kahit mawalan ng ilaw, sabi ng gobernador ng Sevastopol. Kahit mas malala pa ang dinaanan namin, tatayo pa rin kami ngayon. Pinayuhan din niya ang mga residente na magtipid ng baterya ng telepono kung gusto nilang makatawag sa emergency. Ang ironya, hindi nila talaga kami matitinag.
Mula sa isang puppet na gobernador para sa isang rehimen na ginawang pangunahing estratehiya ang pag-atake sa energy grid ng Ukraine, lalo na tuwing taglamig, para takutin ang mga sibilyang Ukrainian at bigyan ng presyon ang gobyerno ng bansa. Tila hungkag ang pahayag na ito. Noong Hunyo 2, naglunsad ang Russia ng missile at drone attack, kaya nawalan ng kuryente ang 8 reyon ng Ukraine. Nagkaroon din ng aerial campaign laban sa energy grid ng Ukraine. Dahilan para magpatupad ng blackout ang karamihan sa mga reyon para makaligtas sa taglamig. Hindi obra ang panawagan para sa aksyon sa Crimea, lalo na kung nararanasan ng mga mananakop ang epekto ng espesyal na operasyong militar na sinabi sa kanilang matagal na sanang tapos na. Nakita natin ang paghiganti ng Ukraine, kasabay ng estratehiyang ihiwalay ang Crimea at gawing hindi na kayang panatilihin ng Russia ang peninsula. May pagbabago nangyayari sa Crimea. Pero para kay Putin at sa kanyang grupo, ang Hunyo 24 ay naging tampok lang. Habang nilamon ng dilim ang Sevastopol, sunod-sunod na inatake ng Ukraine ang buong Crimea, na lalong nagpahirap sa sitwasyon ng Russia na dati ng masama. Bago bigyan ng Ukraine ang Crimea ng pinakamadilim na gabi, nauna na nitong idinulot ang pinakamabangis na gabi. Sa 60 target na inatake, nadagdagan ng puwersa ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraine, ang nawasak na kagamitan ng depensa ng himpapawid ng Russia ngayong Hunyo, ng 2 launcher, isang anti-air gun at isang radar, ayon sa Euromaidan Press. May iba pa, imbakan ng gasolina, 3 mamahaling Russian drone, at iba pang target ang nadagdag sa 60 na tinamaan ng puwersa ng Ukraine bago ang blackout. Marami pa tayong tatalakayin, kaya manatili kayo. Malapit sa Bakhmut, tinamaan ng Ukraine ang Pantsir S-1 system. Malapit sa Korotna, napabagsak ng mga drone ng Ukraine, ang anti-aircraft gun at 300 launcher. Tinamaan din ang Kerch. Tandaan mo yan. At nawalan ito ng Mebuyu radar at iba pa. Tinarget ng Ukraine ang mga fuel tanker sa mga sinakop na teritoryo na nakalaan para sa Crimea upang maibsan ang krisis sa gasolina sa peninsula. Sa Horlivka, Donetsk Oblast, pinasabog ng Ukraine ang fuel rail tanker. Pinasabog din ang supply transport sa Zaporizhia malapit sa Priazovska. Ayon sa Euromaidan Press, marami pang fuel at supply convoys ang nawasak sa loob ng Crimea at 4 na sinakop na oblasts. Pinasabog ng Ukraine ang mga drone sa Crimea at isang drone pilot training center sa Debaltseve. Lahat ng tinatarget ng Ukraine ay natatamaan at unti-unti lumuluwag ang kapit ni Putin sa Crimea. Balikan natin ang Kerch. Ang pagsira ng Ukraine sa air defense system doon ay bahagi lang ng serye ng kanilang malawakang pag-atake. Iniulat ng Kyiv Post na tinamaan ng Ukraine ang oil depot sa Kerch port. Pangalawang pag-atake yon. Nasusunog na ang depot mula Hunyo 21 na pag-atake, kaya inulit ng Ukraine ang atake para hindi mamatay ang apoy. Tintarget din ng Ukraine ang test terminal oil product transshipment at storage complex na ginagamit ng Russia bilang logistics hub para ilipat ang LNG at mga produktong langis sa mga sinakop nitong teritoryo pati Crimea. Ibinahagi na ng Supernova Plus Telegram channel ang mga video ng pag-atake, kaya hindi na ito maikakaila ng Russia. Nagkaroon din ng pag-atake sa thermal power plant kung saan nasira ang isang tangke ng gasolina at nagdulot ng usok na umabot sa halos 50 kilometro ayon sa Crimean Wind Telegram channel. Ayon sa Kyiv Post, naiulat ang mga sunog sa pasukan ng Kerch kung saan may S-300 at S-400 air defenses ng Russia pati sa Yuzhnaya Railway Station sa lungsod. Kung kilala mo ang Kerch, dito rin ang tulay ng Kerch na ginagamit ng Russia para maghatid ng tropa at supply mula mainland papuntang sinakop na Crimea. Itinigil ang trapiko sa tulay na yon noong 7:00 ng umaga sa araw ng malawakang pag-atake ng Ukraine. Gusto mo pa? Tinamaan din ng Ukraine ang Nasosnaya 2 electrical substation sa Sovetski District, Crimea. Kinumpirma ito ng NASA satellites na nakakita ng sunog sa lugar, pati ng mga saksi na nagulat ng malalakas na pagsabog
bandang 2:00 ng madaling araw ayon sa Kyiv Post. Nagresulta rin ang pag-ataking yon sa pagkawala ng kuryente. Kaya dagdag dilim pa yon sa mga nangyari noong Hunyo 24. Nagpasimula rin ng sunog sa Arabatspit ang mga drone ng Ukraine. Maaring akala mo tapos na ang mga pag-atake. Umasa rin ang Russia noong Hunyo 23 at 24. Pero may iba pa. Bago talakayin ang ginawa ng Ukraine, magpahinga muna at mag-subscribe sa Military Show. Kung gusto mo ng ganitong kaalaman sa digmaan sa Ukraine, araw-araw kaming naglalatala ng ganitong video. Handa ka na ba para sa mas marami pa? Noong Hunyo 23, ang Special Operations Forces o SSO ng Ukraine ay nag-post sa Threads social media platform para mag-anunsyo ng isang malaking balita. Pasensya na, pero may opisyal at agarang usapin kami dito. Ang tulay ng tren sa ibabaw ng North Crimean Canal sa Crimea ay wala na, ayon sa SSO, na may halong sarkasmo. Pagkatapos ay tinukso nitong ipakita kung ano talaga ang nangyari at tinupad nila ang pangakong iyon sa pamamagitan ng isang video ng pag-atake na nagpapakita na lubos na winasak ng mga drone ng Ukraine ang tulay. Madalas nating makita ang drone footage habang tinatamaan ang mga target sa tulay. Matapos ang pag-atake, gumuho ang bahagi ng tulay at nasira ang riles ng tren na ginagamit ng Russia sa pagdadala ng supply sa Crimea. Na makumpirma ng mga operatiba, tinarget ng Ukraine ang mga kagamitan sa pagkukumpuni at inatahe rin ang natitirang bahagi ng tulay mulay para matiyak na hindi agad mare-repair ng Russia at mapagana ito ulit. Nagbahagi pa ng detalye ang Kyiv Post. Ang tinutukoy na tulay ay malapit sa Rozdolna at ang pag-atake ay nangyari noong Hunyo 22. Ngunit naiulat lang makalipas ang isang araw. Kaya't meron tayong 3 sunod-sunod na araw ng matitinding pag-atake na lahat ay nakatuon sa pananakit sa mga mananakop ng Crimea. Tama, iyan ang ginawa ng pag-atake. Ang nasirang tulay at riles ng tren ay bahagi ng military logistics ng Russia para magdala ng supply, tropa, kagamitan at gasolina sa Crimea at Timog, Ukraine. Nabanggit ba nating 3 araw? Gawin na lang halos 1 linggo ng pag-atake. Ang tulay na ito ay tinamaan na rin bago ang pag-atake noong Hunyo 22 kasama ng iba pang pag-atake ng Ukraine sa mga tawiran na nag-uugnay sa Crimea at mainland Ukraine. Habang tinatalakay ang mga pag-atake ng Ukraine nitong linggo, maaari na rin nating iulat ang iba pa na hindi lahat ay may epekto sa Crimea. Noong Hunyo, 20 tinamaan ng Ukraine ang Tyumen Oil Refinery na 2,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine at Russia. Nakakita rin tayo ng paulit-ulit na pag-atake sa Port Kavkaz mula Hunyo 21 na nasa Russia. Teritoryo ng Russia ito, ngunit regular na tumatanggap ng mga ferry na nagdadala ng supply papunta sa kanlurang baybayin ng Crimea. May sunog sa daungan at ilang ferry ng Russia na pansamantalang gamit sa logistics ay naapektuhan. Hi! Dati nang malalaki ang pag-atake ng Ukraine, pero ngayon mas malaki ito. Sa loob lang ng ilang araw, labis na pinaigting ng Ukraine ang kanilang estratehiya para putulin ang Crimea mula sa mga mananakop sa mainland ng Ukraine. Pati na rin ang mga supply na nagbumula sa loob ng Russia. Wasak na ang air defense, nasusunog ang imbakan ng langis, at naubos na ang mga pangunahing linya ng supply. Habang ginagawa ang video na ito, wala pa ring kuryente sa malaking bahagi ng Crimea at di pa tiyak kung kailan matatapos ang sunod-sunod na brownout sa peninsula. Naranasan ng Crimea ang pinakamadilim na araw dahil sa serye ng matitinding pag-atake ng Ukraine para pahinain ang peninsula. Sa ngayon, masama ang kalagayan ng pananakop ng Russia sa Crimea. Nagbabala si Robert Brovdi, kumander ng puwersa ng mga sistemang walang tao ng Ukraine, sa mga mananakop ng Crimea matapos ang mga pag-atake. Babagsak ang Moscow sa Crimea. Patuloy na gagawin ng SBS Birds ang kanilang bahagi, sigaw ni Brovdi sa Telegram post noong Hunyo 23. Bago pa maputol ang kuryente sa Sevastopol, alam na ng mga Ruso sa Crimea na seryoso siya. Sa totoo lang, siguro nagtataka na sila kung paano pa ito lalala mula rito. Nakakaranas sila ng brownout at halos araw-araw ay may panibagong mga drone ng Ukraine sa kanilang himpapawid. Bukod pa rito, ginugutom at inihihiwalay ng estratehiya
ng pag-iisa ng Ukranya ang peninsula. Halimbawa, tingnan natin ang supply ng gasolina. Hindi basta-basta tinatarget ng Ukraine ang mga imbakan ng langis at mga truck ng gasolina nang walang dahilan. Kapag nasusunog ang langis ng Rusya, lalo pang lumalala ang krisis sa gasolina sa buong Crimea. Kasabay ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine, nagbawal ang mga awtoridad sa Crimea ng bentahan ng gasolina sa sibilyan at inilalaan na lang ang natitirang supply para sa emergency at militar ng Rusya. Ipinagbawal ni Sergei Aksyonov, leader ng Crimea na itinalaga ng Rusya, ang bentahan ng gasolina sa Sevastopol at buong Crimea. May gasolina pa ring dumarating sa peninsula. Ayon sa isang nabigong motorista sa BBC, may gasolina pero hindi binibenta sa gasolinahan. Naihatid ito noong gabi at dapat magbenta kinabukasan. Pero matapos ang utos ni Aksyonov, isinara nila lahat. Ipinapakita nitong kulang ang supply ng gasolina sa Crimea. Ngayon ay nililimitahan na ito. At ang karaniwang tao sa peninsula ang talo rito. Halos imposible na ang mga trabahong kailangan ng pagmamaneho ngayon at dating paboritong destinasyon ng bakasyon ng mga Ruso mula mainland ay naging lugar na iniiwasan. Ayon sa ulat ng New Voice of Ukraine, bumaba ng 58% ang mga booking ng tour sa loob ng 2 linggo hanggang Hunyo 22 at inaasahang mas lalala pa ang sitwasyon para sa pangunahing pinagkakakitaan ng Crimea. Sabi ng Kyiv Post, nagdulot din ito ng abala sa riles at transportasyon sa peninsula. Inanunsyo na ng pangunahing operator ng riles sa peninsula, ang Grand Service Express, na lahat ng tren ng Tavria na aalis ng Crimea ay magsisimula na lamang sa Kerch at lahat ng dumarating na tren ay doon na rin magtatapos. Lahat ng gustong pumasok sa peninsula dapat sumakay ng bus. Pinapaikli na ang mga pampublikong transportasyon na biyahe at nililimitahan na rin ng mga shopping center ang kanilang oras ng pagbubukas. Hindi rin masyadong nakakatulong ang pagpunta sa supermarket. Noong Hunyo, siyam iniulat ng TVP World na may kakulangan sa pagkain sa Ukraine dahil sa epekto ng mga pag-atake sa logistics ng Crimea. Napapaisip kami kung hanggang kailan pa tatakbo ang mga tren sa Kerch, lalo na ngayong malinaw na target ito ng malalakas na pag-atake ng Ukraine. May kakaibang palatandaan na gumagana ang estratehiya ng Ukraine sa pag-iisa ng Crimea. Inihayag ni Aksyonov na ang lahat ng kampo para sa mga bata ay ititigil hanggang Setyembre 1 man lang, ayon sa ulat, dahil sa takot sa mga pag-atake ng Ukraine. Pero hindi tinatarget ng Ukraine ang mga sibilyan. Ang totoong dahilan ng pagtigil ay dahil sa krisis sa gasolina na kumakalat sa buong Crimea, na naging dahilan kung bakit ang mga bus na nagdadala ng mga bata sa mga kampong ito ay naging luho na hindi na kayang tustusan ng Crimea. Nagbawal din ng Crimea ng pagbiyahe sa gabi ng motorsiklo, moped, scooter, pitbike, ATV at katulad na sasakyan. Sabi nila, para raw ito sa kaligtasan ng publiko dahil ang ingay ng motorsiklo ay nakakaistorbo sa air defense team laban sa mga drone ng Ukraine. Ito ang pinakamalaking palatandaan ng tagumpay ng Ukraine sa Crimea. Itinigil lang paggamit ng air raid sirens. Ngayon, text alerts at emergency notifications na lang ang natatanggap ng mga mananakop kapag may drone. Pero hindi ito epektibo dahil sa rolling blackout na nagpapahirap mag-charge ng cellphone. Ayon kay Oleg Khrushchev, tagapayo ni Aksyonov, magdudulot ng kaguluhan sa peninsula ang paggamit ng air raid sirens. Bakit? Kasi tutunog ang mga iyon ng 22 oras kada araw, kasama ang 7-8 beses sa gabi. Kaya mahihirapan ang mga mananakop na mamuhay ng normal sa peninsula. Talagang kakaiba na kapag ang mga drone attack ng Ukraine ay sobrang tuloy-tuloy at matagumpay na nagdulot ito ng sitwasyon kung saan hindi na ginagamit ang air raid sirens dahil tutunog na lang ito sa lahat ng oras ng araw. Lalong humihigpit ang kontrol ng Ukraine sa Crimea. Ang nakikita natin dito ay isang uri ng blockade na kakaiba sa lahat. Ang pagpalibot sa teritoryo para pigilan ang pagpasok o paglabas ng mga supply ay hindi na bagong estratehiya. Ginagamit na ito ng militar libu-libong taon na. Ngunit ang paraan ng Ukraine ay bago at hindi pa nagawa dati. Libu-libong drone ang nagpapahina sa logistics ng Crimea, kaya nagmumukhang madaling atakihin ng Ukraine ang peninsula anumang oras.
Sinimulan ng Ukraine ang pagpapahina sa air defenses ng Crimea noong 2025 habang dinedevelop ang middle strike drone technology. Kaya nagagawa na nilang atakihin ang mga pangunahing logistics route ng Russia sa Crimea. Ngayon, nasasaksiyan na natin ang bunga ng lahat ng matinding pagsisikap na yon. Noong Hunyo 24, binigyan ng Ukraine ang okupadong Crimea ng pinakamadilim nitong araw sa loob ng 12 taon nitong kasaysayan. Bago yun, naranasan ng Crimea ang pinakamalulupit na araw sa kasaysayan nito. Sabi nga ni Brovdi, marami pang darating. Lalong didilim ang araw habang pinupuno ng mga drone ng Ukraine ang kalangitan. At babalik lang ang liwanag sa Crimea kapag natapos na ng Ukraine ang kanilang misyon at nagbunga na ang estratehiya ng pag-iisa. Dahilan para lisanin ng mga mananakop ang Crimea ng maramihan. Tapos na ang Crimea ni Putin. Wala siyang magagawa para pigilan ito. Ang dating pinakamalaking tagumpay ni Putin ay nagiging mabigat na pasanin at mapipilitan ang Russia na aminin na mas mahirap ang hawakan ng Crimea kaysa sa halaga nito. Genius at nakakawasak ang estratehiya ng Ukraine. Matuto pa tungkol dito sa aming talakayan kung paano nila inihihiwalay ang peninsula at inihahanda ito sa derussification. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa pag-atake ng Ukraine sa Crimea at okupadong teritoryo. Salamat sa panonood.